Excuse me. Hi, you want some coffee? Coffee, Tim Hortons? May bayad po. Oh, Pilipina? Oh, libre ba yan? Libre. Talaga? Ayaw mo? Gusto ko, syempre. Gusto ko. Talk to you again, mga kalahi. In this video today, ay mayroon nga akong isi-share sa inyo, no, na isang kababayan natin dito sa Canada ay naging homeless na naman, no. Isa lang yan sa patunay na hindi lahat ng nagka-Canada ay successful. Yung iba ay nagiging homeless dito. So para malaman ninyo, samahan ninyo ako at alamin natin or kilalanin natin itong babaeng to na naging homeless, no. Oo, tama po kayo. Isa po siyang babae na naging homeless dito sa Canada. Excuse me. Hi, you want some coffee? Coffee, Tim Hortons? May bayad po. Oh, Pilipina? Oh, libre ba yan? Libre. Talaga? Ayaw mo? Gusto ko, syempre. Gusto ko kape. Sige. Maraming salamat. Tsaka, Kuya, ano po? bakit ka nandito? Sino may pakanasa mo? May Ano pakanasa? pangalan mo? Joe. Hindi, nagbibigay talaga ako ng pagkain. Nakita ko na. Ba't ngayon ko lang kayo nakita dito? Bakit? Lagi ka pa nandito? Madalas po. Anong problema? Ba't nandito ka? Hindi naman. Wala namang problema. Wala akong problema. Parang hindi ko lang maintindihan kung ano yung paligid ko. Tsaka parang nasasaktan lang ako siguro na andun na rin yung takot ko. Kaya parang mas ginugusto ko lang na mag-isa. Yung parang feeling ko lahat kasi ng tao na Naiiyak ka na. hindi, yung akala mo yung hirap na hirap kang magtiwala. Tapos yung binibigyan mo na ulit ang chance sa sarili mo pero parang hindi ka nila binibigyan ng ano eh. Hindi ko alam anong meron sa akin ba't ganun pero hindi ko maintindihan lahat eh. Kaya sabi ko, mas gugustuhin ko na sige mag-isa. Yung mga tao na akala mo okay na pero hindi. May nakikita ka na mali. May supply. Parang may nangyari na dati. Takot ka na maulit-ulit. Kaya Huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Sige, sabihin mo lang. Ayoko na ulit maramdaman yung mga naramdaman ko dati na hindi naman ako galit sa mga tao na nakasama ko dati. Pero yung nangyari sa akin na ganun ako, itrato, ganun ako, parang ayoko nang maramdaman lahat. Yung mga naramdaman ko dati kasi pagod na ako kasi yung lahat ginawa mo, lahat, di ba yung wala kang ginawa kundi ibigay lahat eh, yung hindi ka naman nag-expect ng kahit ano pero bakit parang sakit-sakit palagi kaya yung sabi ko ayoko na lang, takot na ako maramdaman ulit yung mga bagay na parang puro na lang ako na willing naman ako na lahat gawin eh, diba? Hindi ako nanunumbat kasi bakit pagbalag kasi tao lahat ginagawa mo pero bakit yung parang ikaw hindi ka man lang nila naisip na sasaktan ka na. Okay lang, huwag kang iiyak. Kaya sabi ko, okay lang, hindi naman ako nagagalit sa kahit kanino, parang parang pagod na ako. Ayoko nang isipin lahat kung ano man yung nangyari. Ayoko nang maulit ngayon, ayoko nang magdagdag ng kahit ano. Parang mabigat na yung buhay ko. Tama na, kasi ngayon, binigyan ko na yung chance sa sarili ko na akala ko magiging okay, akala mo okay na pero hindi pa rin eh. So, ayoko na. Sino ba yung sinasabihan mo niya? Wala akong sinasabihan. May pamilya ka ba dito? Asawa? Wala, basta kumbaga alam ko nandito sila. Wala talaga akong alam sa kahit ano, pero sabi ko nga, okay na kung ano man yung, wala talaga akong, hindi ko alam ano nangyayari. Alam mo yun? Hindi ko alam. Wala akong maumpisahan kasi wala akong alam sa kahit ano. Ngayon, sabi ko nga, kung hindi nyo kayang itrato ng tama, ng maayos, tanggap ko na lahat eh. Pero sana kung hindi nyo rin ako kaya tulungan na maging okay, hayaan nyo na lang ako, huwag nyo na akong gulayin para naman maayos ko yung sarili ko. Kasi kakayanin ko rin naman mag-isa eh. Pero, syempre kung nagugulo ako palagi, mahirap, di ba? So wala akong galit kahit kanino kasi binago nyo ako, tinulungan nyo rin ako maging maayos sa tao eh, di ba? Pero, ayoko naman saktan. Kumbaga, ayusin na lang yung buhay ko. Lalayo na lang ako. Pero sa akin talaga, sana kung hindi nyo ako matulungan sa kahit ano, bigyan nyo na lang ako ng katahimikan, huwag nyo nang guluhin yung buhay ko, di ba? Kasi ako, kahit ano mangyari, hindi ko hihilingin na may masamang mangyari sa kahit kanino eh, di ba? Mahirap kasi. Lalo na pag yung mag-isa ka lang, ang hirap nung wala ka matakbuhan. Tapos yung mga tao na akala mo tatakbuhan mo, wala. Pero sabi ko, okay lang kasi kinakaya ko, di ba? Kumbaga, maswerte pa rin ako. Pero ang sakit lang na yung mga tao na inaasahan mo na akala mo, ayoko na, parang hindi ko naman sinabi na niloko nila ako, pero parang
ayoko na lang maramdaman ulit yung mga naramdaman kong masasakit dati. Ayoko na maulit kasi pagod na ako. Ayoko na. Hindi ka ba natatakot? Katulad dito kanina nakita ko may mga addict dito. Ako, addict din ako. Hindi, pero ano lang, hindi. Ito lang. Hindi porke ganun eh. Kasi, nag-addict ka rin? Kaya siguro nilalayuan ka ng mga mahal mo sa buhay. pero kasi sabi ko nga nung time na yon, talagang hindi ko lahat naiintindihan lahat. Kaya nga sabi ko, kahit na nilayuan nila ako, alam ko nandiyan lang sila sa likod ko. Pero ang akin, sa haba ng panahon, di ba, nakita nyo na binago na ako lahat na, ano pa ba gusto nyo gawin ko, di ba? Nasasaktan na ako, parang ang hirap na, hindi ko alam kung talaga bang, di ba, ano pa ba? So, sabi ko, okay na, hindi ko na, basta mas gugustuhin ko na lang mag-isa ngayon. Ayoko nang isipin yung kahit sino, sarili ko na lang. Paano yan, magtatalamig? Hindi, nasa shelter po ako eh. Dito sa loob? Oo. Ngayon, sabi ko naman, ang akin na nga lang ngayon, siguro kung okay lang na magsakripisyo pero sabi ko nga, kung isipin ko ibang tao, kung may makasama na, siguro anak ko na lang talaga muna yung gusto kong makasama. So, hindi ko rin alam lahat. Nandito na rin yung mga anak mo? Wala talagang alam. Kasi talaga mag-isa ako ngayon. So, ang dami kong hindi ko talaga alam eh. Bakit? Kung ano yung mga, hindi ko rin alam. So, wala talaga akong alam. Wala akong nakakausap kahit isa, wala. Hindi ko alam kung lahat. Hindi ko alam. Hindi mo alam kung lahat galit sa'yo? Hindi ko alam. Kaya nga ganun. Kasi ang alam ko, wala akong kaaway. Wala akong ginawa na masama. Ngayon, sabi ko, okay na. Hindi ko na ipipilit. Hindi na ako magtatanong. Kasi lahat naman tinanong ko na. Wala akong nakuha tamang sagot. Siguro sa tamang panahon, Diyos na lang ang bahala kung ano. Yun, tama. Pero kahit ano mangyari, alam ng Diyos, alam ko na alam ninyong lahat na wala akong ginawa ng masama sa inyo. Ngayon, kung hindi man kayo nagpapakita dahil alam ninyo na may nagawa kayo mali sa akin, hindi ako nagagalit sa inyo. Siguro, kumbaga, naintindihan ko rin kung bakit. Pero, kung ano man yung mga yan, napatawad ko na kayo. Diba? Basta ang akin lang, ayoko ng ganito. Gusto ko na lang mabuhay ng tayo na maayos kasi alam ko lahat tayo nahihirapan. Kung hanggat kaya natin gumawa ng tama, gumawa na tayo ng tama. Kasi ako, sabi ko nga, kung alam ko lang lahat ng nangyayari, hindi ko hahayaan na mahirapan tayong lahat. Kasi bakit? Nanay ako. Ilan na ba anak mo? 3 po. Ngayon, naramdaman ko na rin kung ano yung pakiramdam ng may kasama ka, ng may anak ka, yung ganito ang buhay mo. Natural. Mas gugustuhin ko pa rin naman na maging okay ulit ako, na maging nanay ulit ako. Yung sabi ko nga, diba? Tsaka, pero huwag kang magagalit, nandito asawa mo. Hindi mo rin alam. Hindi kasi, basta ang alam ko nandito sila. So, last na November 2020 ko sila nakita. So, ang akin lang, sabi ko nga, nagmumukha akong tangat si Raulo dahil wala akong alam parang kung ano binaliwala yung ka nila nangyayari sa paligid ko. Hindi, kung ano man yun, kasi hindi ko alam kung ano yung dahilan eh. So, hindi ko rin alam kung ano yung nangyayari sa kanila, kaya hindi ko magawang magalit. Diba? So, sabi ko nga, total, wala. Kasi kung talagang kakausapin ko, lagi ko na lang pinagdadasal lagi sa Diyos na basta lahat sana maayos. Ayun. Ngayon, sabi ko nga, ang hirap pag-isa yung hindi ako perfecto. Dumaan ako sa mga ganyang bagay, nagbisyo ako. Pero ngayon sabi ko, kung magkakaroon ako ng dahilan para maging maayos, kaya ko lahat talikuran. Kaya ngayon, sabi ko nga, hindi, inaayos ko yung buhay ko eh. Pero eto, wag nyo rin alisin siguro sa akin yung karapatan ko. Minsan, nasasaktan na kasi ako, mahirap mag-isa. Pero lahat to kaya kong talikuran. Kaya nga sabi ko nga, kung hindi ko man kayo makasama, siguro, ibig sabihin lang nun, ayusin ko yung sarili ko. Yung patanggap ko, naiintindihan ko na ngayon. Tsaka, hindi porke adik or wag nating husgahan yung mga tao na yan. Tama. Kasi nasa tao yan eh. Oo. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga tama. yan. Alcoholic, adik o kung ano man, lahat ng tao na yan may nagagawang bagay. Tao rin sila, tao rin sila. May pinagdaanan yan. Pwedeng nakagawa ng mali, pero may dahilan. Baka pwedeng naging biktima rin sila or what. Kasi tama. Diba? Kaya nga sabi ko nga, lahat ng mga tao na yan, ang kailangan nila, kausap. Tama. Kausap na hindi yung kakausapin ka lang dahil ang kailangan nila may gusto sila. Totoong tao, nakakausapin at mararamdaman niya na may taong nakakaintindi sa kanya. Kaya nga sabi ko nga ako yung dinanas ko to, ngayon naiintindihan ko na yung mga taong may pinagdadaanan din. Kasi hindi mo malalaman lahat ng yan kung hindi mo rin pagdadaanan lahat. Tama. Hindi ka mag-uumpisa mula sa ilalim, di ba? Ngayon, sabi ko, ayun, kumbaga, nasasaktan lang ako siguro sa ngayon. Sabi ko, ito, iniiyak ko lang. After this, wala na. So, sabi ko, andun pa rin yung mga blessing ko. Alam ko, talagang, naniniwala pa rin ako, andyan kayo eh. Pero, wag nyo lang, nasasaktan lang talaga ako. Nasasaktan na lang ako kasi, parang ayoko na rin sayangin yung buhay ko, yung panahon ko sa ganito kasi ngayon alam ko na
di ba? Ngayon ang akin, bigyan niyo ako ng chance, tignan niyo kung ano magiging gagawin ko if ever. Sabi ko nga isang pagkakataon lang ulit di ba? Ayoko na ulit bumalik sa ganito. Ngayon, kung nagkaroon ako ng pagkakataon. Kung baga gusto mo na magbago pero walang sumusuporta sa'yo. Wala, hindi ko na rin kailangan yung suporta kasi kaya ko nang tumayo na mag-isa. Ang akin lang, ayoko na ng baggage, ayoko na magkaroon ng mga tanong. Kasi naranasan ko yung normal na buhay, di ba? Ngayon, wala hindi ko alam kung ano yung nangyari rin sa kanila. Kaya talaga, dasal lang tsaka pero... Matagal ka na balita, te? 9 years ako. Sabi ko nga, wala akong alam na nagawang mali. Kung meron man, sana kausapin niyo ako. Hindi yung parang pakiramdam ko lahat ng tao galit sa akin. Ikaw kuya, baka may alam ko saan, ikwento mo. Sabi wala. Talagang nagdano lang ako. Sabi ko, baka napapagtripan lang ako dahil ganyan. Hindi kita pinagtitripan. Hindi ko ikaw. Bibigay lang ako ng pagkain sa mga nakikita kong homeless. Sinasabi na hindi ako nakakilala ganyan. Ang akin lang, hindi ko naman sinasabi na oo, niloloko ko. Pero sana, imbis na magpaligoy-ligoy tayo, diretsuhin na lang natin. Tama, diretsahan na lang. Kasi, para at least malaman mo kung ano. Para alam ko, alam ko rin kung ano yung sitwasyon ko. Kung halimbawa, kasi mamaya akala ko kaibigan kita o tanggap mo ko. Tama. Pero yung hindi pala, sinusupa. Kasi para pag alam ko yung ganun, ako na mismo yung lalayo sa'yo. Correct. Diba kasi mahirap yung ganun na punta to dito, ganyan-ganyan, tapos hindi ko alam, balik ka saan. Natural, iiwas ako. Bakit? Mahihiya naman ako nun pag alam ko na ayaw mo sa akin, di ba? Hindi ko iyaano yung tao, yung sarili ko sa mga tao na ayaw sa akin. Pero sabi ko nga, basta ako, alam ko na yung ganitong pakiramdam, ako hanggat maaari, hindi ko kayo tatalikuran. Naintindihan ko kayo, di ba? Pero basta dun sa mga tao na ayaw sa akin, yung or kung ano man, sabihin nyo lang. Pero pag nararamdaman ko naman na gano'n, ako na yung lumalayo Sabi ko nga, ako yung tipo ng tao na masunurin, naiintindihan ko lahat, alam mo yun. Kumbaga, wala kayong dahilan para magalit sa akin Alam mo yun? Ayun, parang nasaktan lang ako kasi na-disappoint lang ako. Tsaka parang bumalik lahat yung na-freshen up. Ayoko nang maalala yung mga ganun bagay. Kaya sabi ko nga, hanggat maaari, ayoko na. Mas gugustuhin ko na mag-isa na lang muna kaysa maramdaman ko ulit yung mga naramdaman ko dati. Ayoko na. Pagod na ako Salamat po kasi favorite ko talaga Tim Hortons. Wala. Isa nga, itong kababayan natin, somewhere in Calgary din yata to, no? I'm not sure. So, pero yung pinagdadaanan ni Kalahi natin, no, is grabe. Mayroon siyang matinding pinagdadaanan at kaya kailangan niya ng taong makakausap, no? Itong video to ay credit to sa isang Kalahi din nating vlogger, no?